Watts po, marketing company po yan. Pero sa mga ads po sa dyaryo, iba po yung nakalagay sa kanila. Nangangako po sila ng trabaho. Pero ang gagawin nila sa inyo, hihinga ng pera. Bigyan daw niya ako ng basic na salary. Pumasok ako sa kumpanya. Wala po akong natanggap na sweldo. Matataas din ho yung posisyon na ino-offer niya sa amin. Tapos mabilis lang po ang hiring sa kanila. 1 day lang po ang hiring dyan. Nabasa ko po sa dyaryo yung ads nila na nangangailangan sila ng office staff. Nag-apply po kami, sabi nila wala daw po money involved. Nagkakandak po sila ng 1-day hiring. Pumunta lang daw po doon, tapos matatanggap na nga daw po kaagad. Para daw kami makapasok doon sa kumpanya na yon, kailangan namin magbenta ng isang produkto nila. Pag nakapagbenta daw kami ng product, which is kami na nga ang bumili para lang makapasok kami sa kumpanya, maka-attend kami ng training. Kaso hanggang ngayon wala naman. Nung naka 2 weeks na po kami, pinay-stop na po nila kami ng training. Siguro natatakot po sila na magbigay sa amin ng allowance dahil lahat po kami, araw-araw talaga nagtitraining sa kanila. Dun sa sinasabi nilang rechanneling daw na trabaho, may kumpanya kang makapasukan, parang ka-sister company nga nila. Nung pinuntahan ng mga kasamahan ko, wala naman palang kumpanya doon na pwedeng mapasukan. Dumadami ang mga nabibiktima ng mga mapanlinlang na advertisement ng mga kumpanyang naghahanap ng kanilang magiging office staff kuno. Ginagawa nilang kasangkapan ng mga classified ads ng mga maliliit at malalaking diaryo na ipakalat ang kanilang hiring advertisement sa kanilang ipinangangalandakan job openings. Subalit, huli na para sa mga biktimang kalimitan ay mga fresh graduate nang malaman nilang modus pala ang hiring advertisement. Ang masahol dito, sa pilitan silang pinagbentahan ng mga produktong nagkakahalaga ng 4,000 piso bilang isa raw sa mga requirements ng kanilang training bago sila matanggap sa trabaho. Para daw po magkaroon ng experience, binentahan muna ako ng camera na sinasabing 2,598. Ang halaga lang po nito is 400 na nabibili lang nila sa Divisoria. Kailangan daw magbenta kami ng isang product. Yun daw talagang SOP ng company na magbenta ng product para ma-qualify ka. Yun ang final actual exam na sinasabi niya. Sasabihin lang ng aplikante na may binintahan sila, pero ang totoo sila yung bumili ng product. Kasi gusto nila magkaroon ng trabaho eh. Ginawan ko ng paraan na makapasok doon. As in, nagsangla pa nga kami. Nagbayad kami pagkatapos buwan ang binilang na namin sa pagpunta-punta araw-araw. Wala na kaming pamasahe. Hindi daw po nila ko ibebenta namin sa tao or kami mismo ang bibili. Ang kailangan daw po nila mai-push daw po yung product. So, ang ginawa ko po, binili ko na lang po dahil hanggang 5 PM lang po ang sabi nila. Pagka nabili mo na nga yung produkto, makakapag-training ka ng 20 days, may makakuha kang 3,000, hati yun sa 3 linggo. Huli na lang namin nalaman na pinagkikitaan lang kami. Desyembre noong taong 2006, unang nahulog sa bitag ang Global Line Enterprises dahil sa panloloko sa mga college graduate na naghahanap ng trabaho. Nakaharap ng bitag noong mga oras na iyon ang manager ng Global Line Enterprises na si Mr. Yu na inareklamo rin ng ilang biktima dahil sa kanyang kabastusan. Pag napatunayan kung illegal itong ginagawa nyo, ikaw, tsaka yung boss ninyo papasok sa kulungan. Opo. Sigurado ka? You take my challenge. Yung manner of your recruitment and promotion is illegal din. Ito makikita ninyo, tapos ng inyong maliligayang araw. I'm talking to you. Sir, nahaharas po sa mga tao. No. Nahaharas? That's exactly what you're doing. Hinaharas mo yung mga biktima. Saan ka man pupunta, wala kang kawala sa bitag. Your deed is illegal. Wala ka nang dapat sabihin pa eh. Kung yan ay minana mo at tinuruan ka ng ganyan, sinasabi namin tuldukan mo na. Mayo ng 2009, dalawang grupo ng mga aplikante ang lumapit sa Bitag Action Center upang ireklamo ang parehong modus ng job openings kuno. Unang inireklamong kumpanya ang Stalwalts Enterprises sa Moraita, Manila. Dito, natuklasan ng bitag na si Mr. Yu ng Global Line Enterprises noon ay kasalukuyang hiring director ng Stalwalts Enterprises. Siya rin itong si Richard. Walang kadala-dala. Matapos makaharap ng bitag noong 2006, bumalik na naman sa kanyang modus ngayong 2009. Magkano na ginastos mo? Ikaw? 4,000 po. Ikaw? 4,200. Ikaw? 4,500. 4-5K lahat? Pinapabayad kami ng maayos.
Nababayad kayo pa ads. Totoo ba to? Hindi. Hindi ba laruan to? Pero sa Quiapo lang pala binibili. Sir, sa amin po 2.8. Ano gusto yung mangyari? Babawi po namin. Babawi sa amin nakulong. Kailangan na ibalik sa namin ang gastos. Walang pinagkaibang estilo ng panluloko. Nagpalit lamang ito ng pangalan at nagdagdag ng ibinebentang produkto. Ganda nito parang laruan Matapos naming makaharap ang lahat ng biktima, kilos prontong nagplano ang bitag para sa isang sorpresang pagbisita sa Stalwarts Enterprises. Para building, natin sa UST. Ganito, pupunta tayo sa 3rd floor. Okay, mabilis lang to. Hahanap kami ng lugar, distansya kayo sa amin. Malayo kayo sa amin security. Walang wang-wang. Alright? Baka makatakas kasi. The communication, ang radyo. Tatlo sa radyo. Okay, 1, 2, 3, gumagana? Yes, sir. Alright? Sure. Hindi na bago sa bitag tong subject namin ito. Ito rin yung individual na inareklamo noong pagka-December ng 2006. Same modus, lumipat lang ng building, nagpalit na ng pangalan. Importante rito na makompronta agad. At gusto namin malaman yung magic ng tao na to. Bakit nagagawa niya pa ulit-ulit hindi marunong madala. So, may gagawin kaming kakaibang estilo sa taong ito. At sa estilo na to, malalaman mamaya. Susubukan natin na pumarada sa harap ng building mismo. Baba agad si Sandy, dahan-dahan, pasimple, yung dalawa. Gusto lang makita naman doon sa Sandy na pagkatapos susunod na lang tayo. Ayaw kasing makatakas eh. Siguro along Espanya, pwede na mag-drop off si Sandy. Tapos kung kakala ng pick-up near the building, pwede na ako sa production. Ganun lang siguro. Ha? Matapos pumuesto ng aming undercover, tumimbre na ito sa lead team sa ikatlong palapag ng Doña Amparo Building, ang opisina ng Stalwarts. Ayan na yan. Dalawang pinto yan bantayan niyo pangalawang pinto, pitikag mo makalabas. Bababa lang kami, susunod na lang. Antayin niya, wait a minute. Hold on. Bantay lang tayo sa labas. Sige, papunta na kami ha. Okay, let's go. Ikaw na naman? You remember me? Marami ka na namang nabiktima lumapit sa... Ay sir, Same modus, you haven't changed. Ewan ko kung ginagalang, tuktukin kong ulo ng itong mga katarampaduhang camera na binibenta mo, purifier. Bukod sa pangalan ng kumpanya at produktong ibinebenta, may isa pang napansin ng bitag na ipinagbago nitong si Richard. Kung dati, kakapiranggot lamang ito kung sumagot, ngayon wala nang takot sa kanyang baluktot na pagdadahilan. Sir, meron po ba kayo, Okay. sir, na ano? Kasi, Ayun. sir, parang nakaharas po ata po kayo. Na nahaharas ka? Well, let me tell you this. Kinokonfronta kita. I'm not trying to harass you. I'm trying to expose you in your modus operandi. Stop talking to me about harassment. Kasi But, ikaw, sir- you know, you're not new to me. Sir, No. iba po ito, sir. Katrabaho po, sir, ako na You- sir dito. I'm prepared to support you, sir. Ah, ganun. Okay. Let me hear from your complaint. Sabihin nyo nga sa natin. Hiningi ka ba ng advertisement? Ads? Yes, sir. Paano ginawa sinabi sa'yo? Pag nag-ano ko ng ads, bibigyan daw niya ako ng Ikaw, Hiningan din po. 1.5 po. Gusto po niya cash po. Ayaw po niya ng installment. sino pa? Ikaw, hiningan ka ng ads? Sa akin po, sir, talagang bumili na lang po ako ng product para po magkaroon ng trabaho. Kasi yun naman po ang ano nila, sir, na pangako na once na last requirement din, once na mabili yung product, automatic na tanggap pala sa company. Pero, yung trabaho pala, wala pala. Ikaw. Sir, bukod po sa product, humingi pa siya ng 1,500 na ads. Ang pangako niya within 6 days, tatapusin niyo yung training ko, ibabalik niyo yung 7,500 sa akin. Magkano ba nakuha sa'yo? More than 4,000 na po, halos 4,500 na po lahat-lahat.
Ikaw, anong nakuha sa'yo? And pampaayos din sir na 300. Kasi sabi ko installment na lang kasi wala na talaga ako. Kaya na. So yung tinatanong po niya sir una sa amin, tungkol po sa IRS. Hindi po sa sir hiningan po ng pads dito na mandatory. Kasi Ginawa- sir, po siya sa nagbenta ng product. Pinaliwanagan po siya. So therefore po, dapat po, alam po niya yung circumstances na ginawa po niyang action. Pero hindi po siya pinilit na bilhin kasi po alam po namin dito na binenta po niya yung produkto. So, ba sinasabi niya? Hindi po sir. Kasi sir, kung ganyan po sir yung pananaw po nila, unfair po sa part ko. Kasi sir, ang dami po nila. Meron ka ba bang integridad na para pagmamalaki mo sa akin, ikaw nabitag namin, nakatulog ka na sa kulungan ng Pasko ng 2006. Pakikipag-date ka pa sa anak ko, this oras na nang dapat uwi, anak. How dare you? Sir, Niyayaya mo sa Sogo Hotel ang anak ko. ma'am, wala po tayo madam na pruweba nangyari yun. Ito ba ang anak ko na magsusumbong sa akin? Ba? Ka ba? Ano to sir? Physical injury na to. Oh, sige, demanda ba ako? How dare you, manyak? Wala naman po kami I'm sorry, sir. I'm very, very sorry. Talaga Hindi lang po po ako tama nagalit. Upo ko dyan. Alam ko, magulang ka, may karapatan ka mag-alit. Sa ginawa mo kanina, wala akong masasabi. Iba yung galit ng magulang sa kung ano yung pinagpis mo sa ginawa sa anak mo. Kung ano mang ginawa sa anak mo, hindi ko sasabihin kung tama o mali. Pinagre-reklamo sa iyo, physical injury. Maging ang building administrator ng Doña Amparo Building, pumasok na sa eksena. Nagbigay raw sila ng warning sa stalwarts na baguhin ang estilo ng negosyo nito. Pinamin niya po na sila sir dito. For almost 3 weeks na pinamin niya po sila. OIC. Binarningan ka na pala yun. Sir, di po ako. Yung OIC po, yung sabi po dalawa, yung first day po namin dito is yung Sir Gregorio. Sabi niya po sa akin, paalala po yun, na huwag na po maulit yung mga dating mga dito na advice po. That's okay. Sa huli, isang payong iniwan ng bitag kay Richard. Ganito, kung matinong trabaho ka, maging malinaw ka from the very beginning, huwag kang gagawa na parang lulusot ka. Etong mga complainant mo, kinukumpunta ka nila. Okay? Kinukumpunta ka nila sa mga ginagawa mo. Para bang gusto mo ngayon, wala akong kasalanan dyan. Sir, di ko na po sir sila sa sinisisi sir eh. Ang gusto ko lang sir, fair judgment lang sir sa nangyayari. What are you talking about, judgment? Kasi, sir, Listen to me. I'm not here to judge you. I'm confronting you. Narinig mo ba ako? Hindi kita hinuhusgahan, kinukumpronta kita. Iba yung paghuhusga, iho. Narinig mo sa hukuman yan. Simula ngayon, tutuldukan mo na. Ito yung modus mo. Simula ngayon, titigilan mo na ang panloloko dun sa mga tao naghahanap ng trabaho. Wala naman ako nakita pagbabago sa ginawa mo ng 2006. 2009 na ngayon, Richard, makinig ka. Ngayon, gagawin ko sa'yo, bukas na bukas, ayaw mo nang makita ang ginagawa mo. Dahil bukas na bukas, tandaan mo, dadala kami ng mga taga City Hall ulit. Ha? Inspection team.